Thank you, Lord. Hallelujah. Truly, we can stand to your throne free from any guilt, fear, and inferiority and condemnation because of your love, setting us free, Lord God, in the name. The praise and the glory in Jesus' name. Everybody say amen and amen. Come on, praise the Lord. Hallelujah. Praise God, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Well, just greet one another and say good afternoon. Acknowledge one another and say, I'm glad to see you today. Come on, let's declare to one another and say, you look great and wonderful. Praise God. You may be seated, please. Thank God. So you look great today. Amen. You look wonderful today. Amen. Hallelujah. Because every day, said with me, every day, I believe every day with Jesus is always sweeter, better, and greater than the day before. Why? Because as we behold Him, we are changing from glory to glory. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So before anything else, hallelujah, nais ko bang magpasalamat po sa ating butihing pastora, anointed na pastora, for allowing me, to share the word this afternoon. Galing pa po ako sa malayong lugar. Praise the Lord. At salamat sa Panginoon at narating po tayo ng mapayapa. By the way, thank God for our information. Hallelujah. Ang ating pong butihing pastora ay ang ating pong guest speaker po sa Baguio Times of Refreshing. Amen! Praise the Lord. Malaman po natin ang ating Panginoon, buhay ng ating pastora. Praise God. So, announce po ito. Actually, merong mga atin na galing Qatar at merong po mga atin galing po ng Cavite, Pampanga, Tarlac, Manila, Quezon City. Praise the Lord. At alam po natin, hallelujah, ito po ay para sa mga pastor, para sa mga leaders, para sa mga workers, hallelujah, na ginagamit ang ating Panginoon sa kanyang ubasan. By the way, announcement lamang din po, if you are interested to join us, praise God, to attend dito po sa Baguio Times of Refreshing, I can guarantee you, you will be blessed. Hallelujah, mapapagpala po kayo dito sapagkat marami po tayong mga magagandang bagay na gagawin. At ito po ay sabihin natin magagamit po natin sa kanya-kanyang ministry o sabihin natin ginagampanan po natin sa church o local church na dinadaluhan po natin o dito po sa Rema. Praise the Lord. At ito po ay malaking pagbabala para sa bawat isa sa atin. And if you are interested, thank God, so pwede nyo kausapin ating pong pastora. Praise God. At tunay nga, bino mo for just 3 days sa 3 araw. Biro nyo, andun na po yung ating hotel and accommodation. Tapos po, 10 times kayo kakain with merienda. Tapos matutulugin kayo. Tapos aawit pa po kami habang natutulog kayo. Overflowing coffee, overflowing juice, everything. Totoo po yun. Di po ako nagbibiro. At tunay nga na napakaganda po ng ating lugar. Hindi po to eyesore, hindi po to masakit sa mata. Hindi, well, thank God. So, super. Ganda po. Sapagkat ito po ay 10 hektarya po itong lugar na ito sa Baguio. At tunay nga na kung saan pagpapala po ito para sa mga kapastoran, sa mga leaders, mga workers at ginagamit ng Panginoon. At dito po nating ginagawa ito pong times of refreshing para po ang mga maraming lingkod ng Panginoon at mga manggagawa ay patuloy na ma-refresh at para sila po ay patuloy na magamit sa ubasan ng Panginoon. Praise the Lord. Okay? So kaya purihin ang Panginoon at ito po ay magandang pagkakataon para sa ating lahat, yung mga interesadong umaten. Praise God. At ang ating tagapagsalita, of course, walang iba kundi ating kaibigan, na anointed Pastora Ces. Amen. Praise the Lord. Hallelujah to God. Okay, so before we start, let's declare the word. Okay, declare po natin ang ating, sabihin natin, mga pangako ng Panginoon. Bagad sabi nga, well, doon po sa Mark chapter 11, verse 23, whatsoever, whosoever shall say to this mountain, be thou removed and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever he saith. Wikit Tagalog, sabi doon, sino man, bata man, matanda man, may pinag-aralan o wala,
ka, nakatira man sa subdivision o hindi, saan man tayo nakatira, ang sino man magsabi sa bundok na ito, malipat ka sa kalagitnaan ng karagatan. Hallelujah. Di ka nag-aalilangan sa puso mo, bagkus nananampalataya ka, lahat ng mga bagay na sinabi mo, mangyayari at mapapasayo ang lahat ng bagay na yon. Can you say amen? Hallelujah. Kung aralin natin mabuti at sabihin natin, scrutinize natin mabuti ito, para bang exaggerated masyado itong example na ito. Totoo yun. Hallelujah. Sapagkat literally, titingnan natin na kung saan na yun, para bang imposible. Katulad ng inawit natin kanina, I believe walang imposible sa Panginoon. Diba? So naroon, kung yung dagat na pula nga nahati niya diba? Sabi po ng Bible, tenga dito pang mga bagay na ito, at ang sabi ng Bible, if you believe in your heart and say with your mouth. No? Napakahalaga ng mga bagay na lumalabas sa ating bibig. Kaya sa habang ito, magdeklara tayo ng mga mabubuting bagay sa buhay natin. Amen? Okay, deklara natin lahat, sigaw natin lahat, thank God I am blessed. Parang hindi pa tayo kumakain Ako lang ho ang hindi pa kumakain, kayo ho kumain na. Okay, sabihin natin lahat, thank God I'm blessed. Blessed by the Lord. From the top of my head to the soles of my feet. Declare natin lahat, I am blessed. Come on, shout it out, I am blessed. Blessed forever. Blessed inside and outside. Greatly blessed. Extremely blessed. Highly favored. And deeply loved. Say with me again, today. Come on, shout it out. Today is my day. Bigyan sa tabi mo, today is your day. Your receiving day. My receiving day. Every day of my life is a receiving day. I believe I receive every good and perfect gift. Yet, deklara tayong lahat. Try to visualize it. Sabihin natin lahat, brand new car, houses and land, mansion, fully furnished, paid in full, by the grace of God, and by faith, I have it now. Sabihin mo sa tabi mo, it's mine. Sabihin mo sa Tagalog, akin lahat yun. Why? Sigaw natin lahat, I'm a child of God, and I cannot be denied. God is my source, my total source of supply. God is my source. I will never be broke. Another day in my life, in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. We believe, Lord. We receive. Amen. Gawin natin lahat. I believe. I receive. Okay, so the last time we discussed about Proverbs chapter 10 verse 22, about the blessing of the Lord, it maketh rich, and He added no sorrow with him. Ang pagbabala na nagmumula sa Panginoon ay nagdadala ng yaman, at ito pong yaman na galing sa Panginoon ay walang kakibat na kapighatian, kalungkutan, kasawian, at lahat ng negatibong bagay. And then, pumunta po tayo doon po sa Galatians chapter 3, the last time, verse 13 and 14, hallelujah, that Christ hath redeemed us from the curse of the law. Na lahat tayo tinipus na ng Panginoon sa sumpa ng mga batas. Hallelujah, it is written, curses everyone that hangeth on the tree, that the blessing of Abraham might come on you and me, that we might receive the promise through our Lord Jesus Christ, through the Spirit. Sabi rito, the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith. At nakita natin yung the blessing of the Lord,
doon sa Proverbs chapter 10, at nakita rin po natin sa Galatians chapter 3 verse 14, yung tinatawag na the blessing of Abraham. Well, the blessing of Abraham and also the blessing of the Lord, they are one and the same. Nalam po natin yung blessing ni Lord at yung blessing ni Abraham, they are one and the same. Why? Bakit? They are one and the same. Because the blessing of Abraham comes from the blessing of the Lord. Yung pagbabala na meron po si Abraham, ito po ay galing sa Panginoon. At alam po natin, didiscuss din natin the last time, na makita natin na kung saan the blessing of the Lord would remind us, hallelujah, that we are no longer under the curse because we are redeemed. Na yung pagbabala ng Panginoon ay nagpapaalala sa atin na tayong lahat ay wala na sa ilalim ng sumpa. Sabi mo sa tabi mo, you are free. Katulad din ng hinawit natin kanina, we are free. Na makita natin naroon na kung saan would remind us that the blessing of the Lord would remind us that we are no longer under the curse. Na tayo pong lahat ay pinalaya na sa tinatawag na sumpa. And then the second one, the blessing of the Lord would remind us, in order to enjoy the blessing of the Lord, yung tinatawag natin by becoming a blessing to others. Namata natin para patuloy natin ma-enjoy yung pagbabala ng Panginoon, ay patuloy tayong maging pagbabala sa bawat isa. Kasi yun ang sabi po doon sa Genesis chapter 12, na kung saan we are blessed in order to be a blessing. Sigawan natin lahat, I am blessed. Blessed to be a blessing. Sabi mo sa tabi mo, I am blessed. Blessed to be a blessing. Pinagpala tayo ng Panginoon para patuloy tayong maging pagpapala. Amen? Okay, now let's proceed dito po sa another topic po natin. Dito po sa Gospel of Luke chapter 4. Alam ko hindi ko pa po ito na miminsahe o na-share. Okay, dito po sa Gospel of Luke chapter 4, beginning verse 16, 17, and 18, down the line verse 19, 20, 21, and so on and so forth. Now look at this. Makita natin kung sabi po rito sa Gospel of Luke chapter 4, verse 16. He came to Nazareth when he had been brought up, and as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up to read. Well, kultura nila at kustumbre nila, kapag dumarating yung tinatawag na araw ng kapahingahan, araw ng Saba. Para po bang, well, walang iniwan din sa atin. Alam natin ang araw na Sabat sa atin, kapahingahan, ito yung tinatawag na araw ng linggo. Na kung saan ay meron tayong araw na nakapakikinig sa binabasa at itinuturo sa atin na salita ng Panginoon. So ganun din sa sinagoga, meron po silang araw ng Sabat at kustumbre nila kapag ito pong araw ng Sabat, pumupunta silang lahat doon at dito merong bumabasa ng akla, kung ano man yung may i-assign. Kaya rito sabi ng Bible, si Jesus ay naparoon, He came to Nazareth, where he had been brought up, and as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up to read. Kultura po nila yun. Customary po nila yun na bumabasa sila at pumupunta sila doon sa sinagoga. At itong sinagoga, makita natin, ang mga taong naririto ay mga Hudyo. At ang mga taong naririto ay mga religious leaders. Ang naririto at nakikinig sila at ini-scrutinize nila ang bawat salita na napapakinggan nila. Then verse 17, look at this. And he was handed the book of prophet Isaiah. And when he had opened the book, he found the place where it was written. At dito
kataon, ang babasa po dito at ang naibigay na aklat ay galing po doon sa aklat mula po kay Propeta Isaias. At pupunta tayo doon mamaya sa Isaiah 61 verse 1 and 2 para makita natin kung ano yung pagkakaiba doon sa sinabi sa Isaiah at doon sa mga bagay na sinabi ng Panginoon. At nagkataon siya magbabasa at ibinigay sa kanya ang aklat mula po doon sa Propeta Isaias. When he had opened the book, he found the place where it was written. Ito ang nasusulat. Look at this. Verse 18. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and recovery of sight to the blind, and to set at liberty them, hallelujah, to set liberty those who are oppressed. Now dito, kung titingnan natin itong verse 18, lahat ng anggulo ng pangangailangan ng tao ay naririto. Kaya ang sabi rito, well, Jesus was anointed by the Holy Ghost. He was anointed to preach good news. Hallelujah, the gospel, good news. Sabi nga natin lahat, good news. I believe there is no bad news in good news. Ako'y naniniwala na walang pangit na balita sa mabuting balita. Amen. Nakakita na po ba kayo o nakapakinig na po ba kayo na kung saan mabuting balita pero ang dating sa atin ay parang pangit yata. Diba? So hindi mo pwede. Hallelujah! Sabagat kapag sinabing good news po ito. Ibig sabihin, there is no bad news in good news. Wala pong pangit na balita sa mabuting balita. So ano ang mabuting balita? Nadala ng ating Panginoon Jesus. Ang sabi rito, He was anointed to preach the gospel to the poor. So anong mabuting balita sa mga taong naghihirap? Well, ang mabuting balita, ngayon lang sila maghihirap. Bukas makalawa, isa sila sa pinagpala ng Panginoon. Diba? Kaya kung ano man ang ating nararanasan, thank God, pwede yang magbago. Titigan mo ang katabi mo, sabihin mo, kapatid, para bang, di ko alam kung, di ba katatapos lang natin ng Valentine's celebration? Happy po tayo. Ganda po ng ginawa po natin. Nakita ko sa Facebook, nag-comment pa nga po ako. Hallelujah. Tapos ngayon, para bang, kapatid, di ba? By the way, happy hearts. Hallelujah. Araw ng mga puso. Amen. Hallelujah. Sabihin sa tabi mo, kapatid, ang mabuting balita, ngayon ka lang mahirap, bukas makalawa, isa ka sa pinagpala. Amen. Well, in fact, ngayon pa lang, di ba, pinagpala tayong lahat. Amen. Kasi lahat na dumadalo sa Rema ay pinagpapala ng Panginoon. Hallelujah. So naroon. So the good news, to preach the good news to the poor, prosperity. He had sent me to heal the broken-hearted. Kaya kung ikaw ay medyo broken-hearted, kung ikaw ay medyo sugatan ng puso, huwag ka mag-alala, may pag-asa ka. Amen. Kamata natin naroon mga bagbag na puso. Praise God, mga sugatang puso. Mata natin naroon. Sabi ng Bible, He has sent me to heal the broken-hearted, to proclaim liberty to the captives. Palayain ang lahat ng mga bagay na naalipin. Hindi man sila literal na nakakulong, kundi nakakulong sa mga bagay na nakaraan. Sabi nga, di ba, mga Pilipino mahilig sa mga drama, kaya ang daming mga palabas na kung saan mga telenovela, na kung saan every Saturday, na kung saan merong maalaala mo kaya, at pagkatapos back to back sa 7 ay yung magpakailanman, hindi nagbabago. Di ba? Wala tuloy. Di ba? Kaya wala tuloy pagbabago. Di ba? Makita natin na ito sa mga madadramang pinalalabas at pinanonood natin. To proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind. Healing.
Hallelujah. At dito na kung saan, hindi lamang po healing physically, okay? Hindi lamang yung tinatawag dito, well, recovery of sight to the blind, well, including the revelation of God's Word na maihayag sa atin at madilat tayo, makita natin ang mga kabahayagan base sa salita ng Panginoon. And then to set at liberty those who are oppressed. Hallelujah. Kaya rito, kung ikaw man ay depressed, hallelujah, tandaan natin, o stress, ito tandaan ninyo, sa panahon na na-stress tayo, hindi nyo kinakailangan mag-ayuno, ang kailangan nyo sa stress ay discern. Bakit tahimik kayo? Baliktarin nyo yung salitang stress, discern. Hallelujah. Amen. Sa panahon na kung saan may mga problema tayo, well, walang masama na nag-aayuno tayo. Well, meron po mga pagkakataon na nag-aayuno tayo in preparation para sa ministry ng Panginoon. Pero kapag ikaw ay may problema, biro mo, may problema ka na, mag-aayuno ka pa. Biro mo, 30 days and 30 nights. Tapos pag nadilat ang mata mo, ang una mo makikita, yun, diba? Makita natin, bakit si Jesus Christ nung mag-ayuno siya, sino ang una niya nakita? It is the devil. At ang sabi ng devil sa kanya, well, if thou be the Son of God, command that this stone be made bread. Gawin mong itong bato na ito ay gawing tinapay. So kapag may problema ka, ni-stress ka, baliktarin mo na yung stress, discern. Amen. Hallelujah. So naroon. So kaya rito, to set at liberty those who are oppressed. Then verse 19. At ang sabi rito, well, to proclaim the acceptable year of the Lord. Notice this, sabi ng Bible, to proclaim the acceptable year of the Lord. That pagdating doon sa verse 20, he closed the book and gave it again to the minister or to a attendant. Hallelujah. And sat down. The eyes of all who were in the synagogue were fixed or fastened on him. Now, makita natin naroon, kung babasahin natin at aaralin natin mabuti, okay, doon sa ibang translation, fasten on him, at pag tinignan natin doon sa dictionary, makikita natin, ang salitang fasten means ready to attack him. Now, look at this. Bakit ganon? Nagbasa lang naman si Jesus Christ ng, well, aklat mula kay Propeta Isaias, na kung saan the Spirit of the Lord was upon me. I was anointed to preach the gospel to the poor, and so on and so forth. Then all of a sudden, sabihin niya, well, to preach the acceptable year of the Lord, he closed the book and gave it again to the minister or to the attendant, and then all the people in the synagogue. Makita natin na kung saan were fixed on him or fastened on him, ready to attack him. Pag binasa niyo yung chapter 4, ready to kill him. Well, anong mali sa binasa ni Jesus? Bakit ganun na lang yung mga tao dito sa sinagoga? Bakit ganun na lang na para bang gusto siyang atakihin? Ano ang pagkakamali niya sa binasa niya? Wala naman siyang pagkakamali sa binasa niya. Kung pupunta tayo dito sa Isaiah, punta tayo sa Isaiah 61, verse 1 and 2. Hallelujah. Para makita po natin. Anong sabi ng Bible? Well, the Spirit of the Lord is upon me. They say, because the Lord has anointed me to preach good tidings to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound. The same. Pagdating sa verse 2, ito matindi. Sabi ng Bible, to proclaim the acceptable year of the Lord and the vengeance of our God. Now, look at this. Pagdating doon sa Gospel of Luke, makita natin na wala yung tinatawag na the vengeance of our God. Why? Sabagat sabi po sa Bible, okay, hindi na binasa ni Jesus itong the vengeance of our God. Why? Sabagat sabi sa Bible sa John chapter 3, tignan po natin. Hallelujah. Hayaan natin sumagot ang Biblia. Sa John chapter 3, verse 14, 15, 16, and 17. Para makita natin. Hallelujah. Kasi rito, doon po sa Isaiah ay meron po tinatawag na to preach the acceptable year of the Lord and the vengeance of our God. Pero pagdating sa Gospel of Luke, well, makita natin na kung saan ang sabi ng Bible ay, well, the acceptable year of the Lord, and then di niya na binasa in the vengeance of our God. He closed the book and gave it again to the minister or to the attendants. Hallelujah. Attendant, sabi doon, o minister, and then yung mata ng mga taong naroon, ready to attack him. Why? Hallelujah.
Bakit gano'n? Kung saan para ba, bakit aatakihin nila si Jesus? Bakit gano'n na lang na para bang, na kung saan para bang they are ready to kill Jesus? Why? Hallelujah! No? So rito, alam po natin, kung babasihin natin, naaralin natin, well, He came not to condemn us. He came not to punish us. He came to bless us. Do you remember, inaral natin, the blessing of the Lord, it make it rich, and we are redeemed from the curse. So therefore, the blessing of the Lord, hallelujah, yung pagpapala galing sa Panginoon, would remind us we're no longer under the curse. Kaya hindi niya na binasa yung tinatawag the vengeance of our God. Why? Sa verse 14, sabi rito, as Moses lifted up the serpent in the wilderness. Kung paano iniangat ni Moses, okay, yung tungkol na merong korteng ahas, hallelujah, na habang nakatingin ang mga Israelita doon, lahat na mga kinagat ng serpent hindi mamamatay habang nakatingin. Hallelujah. So as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so the Son of Man be lifted up. Habang nakapokus ka sa Panginoon, anumang sumpa ay hindi tatalab sa buhay mo. No, makita natin kaya focus on the cross. Focus tayo doon sa mga bagay na ginawa ng Panginoon para sa atin. Namatay siya sa krus para sa iyo. Bimasa tabi mo, para sa iyo. Hallelujah. Kaya rito, the vengeance of our God, hindi niya na binasa yung mga bagay na yun. Because, sabi niya, well, to preach the acceptable year of the Lord, He closed the book. Why? Verse 15. Sabi rito, verse 15, that whosoever believes in Him should not perish. God, nakita natin si God, ayaw niya ang tao'y napapahama. He came not to punish you. He came to bless you. Hallelujah. Naparito siya, hindi para parusahan ka, hindi para pagpalain ka. Naparito siya, hindi para kuwanan ka. Naparito siya para bigyan ka. Naparito siya, hindi para lagyan ka ng sakit at karamdaman, kundi para pagalingin ka. Kaya kung meron kang sakit at karamdaman, tumingin ka lang sa mga bagay na ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga sabi rito, that whosoever believes in Him, maniwala ka, hallelujah, sa Kanya. At ang sabi ng Bible, whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. So He came not to judge you, He came not to condemn you, He came not to punish you, but He came to bless you. Amen. Sabi mo sa tabi mo, hello, bless. Para bang walang kalatuloy-tuloy pa rin. Sabi mo, hello, bless. Hallelujah. So naparito si Jesus para ikaw ay pagpalain. Kaya huwag natin sasabihin na hindi tayo pinagpala. Buti pa si Pastora says, pinagpala kami, hindi. Parehas, kung napapagpala ang pastora natin, kasama tayo ding napapagpala. Salamat sa dalawa, kasama din tayo napapagpala. So naroon, we're blessed. Hallelujah. Always, no? Sabi nga, lagi tayong mag-focus sa mga bagay na ginawa ng Panginoon. Verse 16. Hallelujah, for God so loved the world. Dito ko ho nakita at nakuha po yung senior ko po last celebration po natin ng mga leaders. Diba? Sabi dito, for God so loved the world. So loved the world. Look at this. His amazing love. For God so loved the world. His amazing love. Kamanghamanghang pagmamahal. Bakit? Hindi tayo karapat dapat mahalin, pero minahal tayo ni Lord. Hindi tayo karapat dapat natanggapin, pero tinanggap tayo ni Lord. Hallelujah. Amazing. Kakaiba. Hallelujah. When in fact, yung pagmamahal na binibigay ni Lord sa atin, sabi ng Jeremiah 31, it is an everlasting love. Kaya kung magtatanong ka na merong forever, sabi mo sa tabi mo, merong. Hallelujah. Meron. Meron forever. Bakit? Sapagkat minahal tayo ng Panginoon forever. Everlasting love.
His amazing love. Hallelujah. Now sa Bible, pag inaral natin, total, nasa February tayo, sabihin natin, love month kung tawagin. Nalam po natin kapag ganito pong February na kung saan ay araw ng mga puso. Hallelujah. Dito alam po natin pagmamahal ng Panginoon ay ibang klase. Remember, this is not an ordinary law. Sa Bible kasi pag inaral mo, merong ibig sabihin ng bawat law. Una, mayroong tinatawag sa Greek na kung saan phileo. It is a brotherly or sisterly love. Yung kapatid na pagmamahal. Hallelujah. Kapatid lang. Hallelujah. Kapatid na pagmamahal. Okay? And then the second one, mayroong tinatawag na eros. Yung tinatawag na erotic. Yung tinatawag na physical attraction. Sexual in love. Hallelujah. Na kung saan iba kaya kala nila, pagmamahal yun. Hallelujah. Ginagawa nila outside marriage. So kaya pinagbabaw. Ito po yung eros na tinatawag. Physical love. Attracted lang sila dahil, well, ang size ay, 36, 24, 36. Kapag medyo naging 36, 46, 66 na. Hello. Iba natatawa. Meron ba ganon? Meron. Punta ka sa Amerika, makikita mo. Naglalakad sa airport, walking aparador. Woo! Mata na tinaro. Now, kung dito, na kung saan, kung natural love na tinatawag lang, pwedeng magbago ang iyong pagtingin. Pero dito si Lord hindi nagbabago ang paningin sa atin. Ito yung tinatawag na sa Greek, yung panangatlo yung tinatawag na agape. It is the God kind of love. Hindi nakabase doon sa mga bagay na gagawin mo o hindi mo nagawa o ginawa mo, kung hindi nakabase dito sa, well, mahal tayo ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Romans chapter 5 verse 8, hallelujah, God commanded His love toward us. Hallelujah, He loved us while we were yet still sinners. Minahal tayo ng Panginoon, bagamat tayo po ay mga makasalanan, bagamat tayo po ay patapon pa noon. Hallelujah, tinanggap tayo, minahal tayo ng Panginoon. Kaya rito, amazing yung pagmamahal ng Panginoon. Kamangha-mangha. At yung pagmamahal ni Lord, it is a everlasting love. And the love of God, it is a never-failing love. Kaya yung pagmamahal ng Panginoon, hindi po ito bumibigo. Kaya kung babasahin po natin yung 1 Corinthians 13, it is a love chapter. Namata natin ang sabi ng Bible. Doon sa verse 8. Hallelujah. Love suffereth long. Parang ayaw nyo ng long. Di ba? Makita natin naroon. And be it not, and so on and so forth. Look at this. Love never fails. But whether there are prophecies, they will fail. Whether there are tongues, they will cease. Whether there is knowledge, will vanish away. But love never fails. Hindi bibigo. Ano itong pag-ibig na hindi bumibigo? It is agape. Hallelujah. Hindi ito phileo, hindi ito eros, it is agape. The God kind of love. Okay, look at this. For God so loved the world that He gave His amazing gift. Na na-share ko rin po last Christmas na kung saan sa bawat leader yung tinatawag na amazing gift. Kakaibang regalo. The only gift that gives. Hallelujah. Natatanging regalo na nagbigay na maraming regalo. Ano yung regalo na binigay sa atin ng Panginoon? Kaligtasan. Regalo siya sa atin na nagbigay na maraming regalo. Ano yon? Kaligtasan. What else? Makita natin tinatawag na kapayapaan. Hallelujah. Kapag hindi ka mapayapa, lapit ka lang kay Jesus. Kapahingahan. Kapag napapagod ka sa maraming bagay, sa mga lalahanin sa buhay, lapit ka lang kay Jesus. At ang sabi ng Bible, bibigyan ka ng Panginoon ng kapahingahan. Amen. Hallelujah. So naroon. Kung kinakailangan mo ng katagumpayan, thank God, bibigyan ka ni Lord ng katagumpayan. Hallelujah. So the only gift that gives
natatanging kaloob na nagbigay ng maraming kaloob sa bawat isa sa atin, that whosoever believeth in Him, well, His amazing access. Lahat tayo merong access. Lahat tayo ay meron pong binigyan tayo ng karapatang lumapit sa Panginoon. Anytime, anywhere, nasa man tayong lugar, ito man ay wala sa tamang oras, nasa oras, hallelujah, pwede kang lumapit sa Panginoon. Binigyan niya tayo ng access, pwede tayong lumapit sa Kanya. Hindi katulad, well, kapag ang bangko nagsasarado na, kapag after 4 na, si Lord hindi nagsasarado. Anytime na pangangailangan ka, anytime na may problema ka, pwede kang lumapit sa Panginoon. Can you say amen? What else? His amazing reward. Hallelujah. Ano sabi ng Bible? Well, have everlasting life. Thank God for God's reward. Hallelujah. Salamat sa Panginoon itong reward na ibinigay niya. Then pagdating sa verse 17 ng John chapter 3, look at this. Sabi ng Bible, God did not send His Son into the world to condemn the world. Kaya rito doon sa book of Isaiah, nung tinalakay niya po ito at binasa niya, to preach the acceptable year of the Lord, He closed the book. Hindi niya na binasa the vengeance of our God. Why? Kapag sabi ng Bible, God did not send His Son into the world to condemn the world. He came not to condemn you. Naparito siya hindi para hatulan ka. Naparito siya para pagpalain ka. Naparito siya para kung ikaw ay may pangangailangan ay matugunan ang iyong pangangailangan. Ganyan kabuti ang Diyos na nagmamahal sa atin. Amen? Naroon. Kaya huwag ka ma-depress. Kaya huwag ka ma-oppress. Sa mga bagay na dinadaanan mo. Katulad nga ng isang counseling ko the last time. Alam niyo ho, nitong nakaraan, sabi natin taon, October, November, December, January, maghinto, hanggang February, ito natin, dami mga number problema. Merong pa nga po isa na kung saan sabi niya naman, Pastor Well, salamat. Sabi ko, bakit? Salamat sapagkat, alam mo ba, last December, I attempt to commit suicide. Nagulat ako doon sa tao na yun. Sabi ko, bakit mo gagawin yun? Pastor, salamat. Buti na lang, nag-counsel ka, nag-share ka ng mga mabubuting bagay. Biro mo na kung saan nakatapos na ng pag-aaral. Maayos na, sabihin natin, maayos na tao. Pero dahil sabihin na natin sa pangyayari sa buhay, na para ba ang tanging solusyon ay kamatayan. Tingin ka sa akin, hindi tanging solusyon ang kamatayan. Alam ko, lahat tayo darating sa tinatawag na kamatayan. Huwag mo madaliin. Hintayin mo na lang. Amen. Hindi ko maintindihan. Marami mga tao minamadali. Nauna doon sa tinatawag na tamang panahon. Huwag mo unahan kasi darating lahat tayo doon. Huwag mo unahan. Amen. May problema lang, magpapatiwakal. May problema lang, magsiswisa. Nasaktan yung puso at damdamin, magsiswisa. Hindi yan ang solusyon. Amen. Hallelujah. So naroon, kaya salamat sa Panginoon. Bino mo nakapag-save tayo ng taong ganito. Sabi ko, salamat sa Panginoon. Hallelujah. Tumuulitin yung mga bagay na yun. Bakit? Sapagkat alam natin, mabuti ang Panginoon. Lagi mong tandaan, mabuti ang Panginoon sa ating lahat. Hallelujah. At mahal tayo ng Panginoon. Huwag mong tapusin ang buhay mo dahil lamang sa mga bagay na yun. Hallelujah. He came not to condemn you. He came not to punish you. He came not to suffer you. He came to bless you, to help you. Hallelujah. Hallelujah. Sa anumang mga bagay na dinadaanan mo na minsan ay parang napakahirap, na parang ay parang wala nang solusyon. Tandaan natin, laging merong solusyon. Bima sa tabi mo, laging may solusyon. Diba? Kahit gaano yan kagrabe, kahit gaano yan katindi, meron yan solusyon. Hallelujah. Kaya itong mga nakaraan, last quarter ng 2017 at maging pagpasok ng 2018,
Nakita natin na kung saan talaga. Sabi ko, Lord, di ba pangako mo pagbabalay? So makita natin yung atake ng kaaway. Pero look at this, tandaan natin. Sabi ng Bible, there is a so-called evil day. Okay? Evil day. Yun po ay singular evil day. Pero meron sinabi sa Psalm, thank God, we are daily loaded with His blessings. Amen! Hallelujah! Daily, may pagbabalang Panginoon sa atin. Kaya kung meron mga atake ang kaaway, never give up. Focus ka lang sa Panginoon. Focus ka lang sa pagmamahal ng Panginoon. He came to help you. Amen. Hallelujah. So naroon, nandito siya para tulungan tayo, pagbalain tayo. Kaya rito, to preach the acceptable year of the Lord. So itong taong 2018 na ito na ang taon natin. Sabi mo sa tabi mo, kapatid, ito na ang taon mo. Amen. This is our year. Praise God. So balik tayo sa Luke chapter 4. Hallelujah. Sa verse 19, sabi dito, to preach the acceptable year of the Lord. Hallelujah. And then, verse 20, well, he closed the book and gave it back to the attendant or to the minister and sat down. Notice in the word sat down. Okay, ang sinagoga ay katulad dito, parang church type na medyo parang paikot lamang po. Tapos ay meron din pong podium o pulpit na meron nagbabasa at tapos ay meron pong reserved seat. Para ba meron ganitong upuan? Hallelujah. Dito ang sabi ng Bible, nung matapos magbasa si Jesus, ang ginawa niya, sabi ng Bible, umupo siya. Well, hindi po siya umupo doon sa kung saan po siya nakaupo na last time, na kung saan pagkatas tumayo at nagbasa at bumalik siya. Hindi po. At ang sabi ng Bible, yung reserved seat, inupuan niya. Ano yung reserved seat na yon? Yung reserved seat na yon, reserved for the coming Messiah. Kaya alam niyo, minsan meron akong pinagturuan ng isang denominational na church. Tataka ako, sabi ko, bakit doon sa pulpito nila merong upuan doon? Sino kaya ang uupo doon? Yung bishop ba? Yung pawn shop ba? Hallelujah. Mata natin naroon na kung saan meron. At dito nalaman ko sa Bible na kung saan yung reserved seat po pala na yun, well, reserved seat for the coming Messiah. At dito, matapos magbasa si Jesus, okay, doon po sa book of Isaiah, sabi ng Bible, gave it back to the attendant and sat down. Umupo siya. At pagkaupo niya, sabi rito, and the eyes of all who were in the synagogue were fixed of fasting already to attack him. Why? Kasi yung inupuan ni Jesus, reserved seat for the coming Messiah. And then verse 21, look at this. He began to say to them, today, the scripture is fulfilled in your hearing. Naganap na ngayon, yung inihintay nyo Messiah, eto na. Pero ano nangyari? Pinaniwalaan ba ng mga tao sa sinagoga? Pinaniwalaan ba ng mga religious leader? Si Jesus yung tinatawag na Kristo, the coming Messiah? Look at this, verse 22. Anong sabi ng Bible? Well, all bore witness to him and marveled at the gracious words which proceeded out of his mouth. And they said, is this not Joseph's son? Look at this familiarity. Hallelujah, they rejected Jesus. Is this, sabi rito, not Joseph's son? Hindi baga ito'y anak ni Jose? Hallelujah, look at this. Ang tingin nila kay Jesus ay ordinary yung Jesus, na anak lang ni Jose. Kaya rito na kung saan nung umupo si Jesus doon sa reserved seat, the coming Messiah, sabi niya, today, the scripture is fulfilled in your hearing. Naganap na. Pero imbis na paniwalaan nila at tanggapin nila para mapagpala itong mga Hudyo na ito at mga religious leaders, ano nangyari? Yung biyaya na para sa kanila, hallelujah, hindi nila natanggap. Kaya nga napakahalaga na tinatawag na paniniwala. Hallelujah, paniwalaan mo ang mga salita at pangako ng Panginoon. Nakatulad din ang inawit po natin about the promises of God. Na walang imposible sa Panginoon. Nang kailangan lang natin ay paniwalaan natin kapag nabasa mo sa salita ng Panginoon na kung saan paunlarin ka, pagagalingin ka, palulusugin ka, iaangat ka nilo, paniwalaan mo. Hindi pag nabasa mo, totoo ba yan? Diba?
Para kay Pastor Races lang yan, para sa mga leader lang, well, kami, well, imposible. So mga tao dito, hindi nila pinaniwala. Is this not Joseph's son? Then verse 23, ito na matindi. No, the least that they can do, pinakamababa na pwede nilang gawin, kung hindi man nila tinanggap ang Panginoon as a Messiah, the Christos, the Anointed One, the Savior, well, ang pinakamababa na pwede nilang gawin ay tanggapin as a prophet of God. The least that they can do. Bakit? Kasi sa Bible, kung babasahin mo, kapag naniwala ka sa lingkod ng Panginoon, naniwala ka sa mga ginagamit ng Panginoon, mababagbala ka. Kaya nga diba, sabi ng 2 Chronicles 20:20, believe in the Lord your God and ye shall be established. Believe the prophet, the man of God, the woman of God, and ye shall prosper. You will succeed. Hallelujah. So rito, look at this. And he said to them, you will surely say this proverb to me, physician, heal yourself. Whatever we have heard done in Capernaum, do also here in your country. So they rejected Jesus. Now the least that they can do to accept Jesus as a prophet of God. Pero ano nangyari? Verse 24. Hallelujah. And he said, surely I say to you, no prophet is accepted in your country. They rejected Jesus. They don't believe Jesus. Kaya pag pumunta ka sa Israel, makita natin maraming mga tao pa rin doon na kung saan ay naghihintay sa coming Messiah. Naghihintay sa muling pagbabalik. Well, ibang sa Israel, makita natin na kung saan ang binabasa nila hanggang ngayon ay nasa Old Testament. Dahil naghihintay sila sa coming Messiah. Hindi nila alam, dumating na yung Messiah. Dumating na yung tagapagligtas, hindi pa rin nila pinaniniwalaan. At maraming mga tao, hanggang ngayon, hindi pa rin sila naniniwala na mahal sila ng Panginoon, na pagpapalain sila ng Panginoon, paula rin sila ng Panginoon. Ang sarap matulog dito, tahimik ang mga tao. Amen. Alas na naroon. Hallelujah. So, no prophet is accepted in his own country. Hallelujah. So, next verse, 25. But I tell you truly, ito na, lalong nagalit ang mga Hudyo sa sinagoga, nung nag-example si Jesus Christ, sabi, sa dami-dami na pwede niya i-example, ang in-example niya pa, mga Gentiles, mga Hentil. Alam nyo kasi, alam nyo, itong mga Hudyo, meron sila attitude. Ang attitude nila, para bang sila lang ang special na tao. Sila lang ang tao. Kaya kung babasahin mo mabuti sa four gospel, makikita mo, di ba? Kung tawagin sa mga Hentil, dogs or pigs, para bang sila lang ang tao? Sila lang ang special. Then the rest, makita natin, dogs, tsaka pigs. So gano'n. Hallelujah. So kaya sabi ni Jesus Christ, well, I tell you the truth, or I tell you truly, many widows were in Israel, the days of Elijah, when the heaven was shut up, 3 years and 6 months, there was a great famine throughout the land. Tandaan nyo rito, yung kahirapan na nangyari dito, this is not an ordinary famine. Hindi po ito ordinaryong kahirapan lamang, kundi matinding kahirapan. Pag sinabing matinding kahirapan, matindi talaga. Hallelujah. Malalim na kahirapan, great famine. Alam niyo ho, to be honest, marami po ang mga lugar na pinupuntahan at ginagalugan. Na kung saan, lalo na kung saan pag dumadaan po ako dito sa North Harbor at South Harbor, pag nagmamadali po, para may mga pupuntang ibang mga lugar, tapos sa makita natin, di ba, parang marami mga barong-barong po doon, malapit sa pier, and so on and so forth. At kung titignan mo, para bang dukhang-dukha, mahirap na mahirap na mahirap na mahirap. Pero wag ka, ha? Pag ikaw ay huminto ka minsan, silipin mo ang bahay nila, makikita mo, meron silang tinatawag na 18 cubic feet, hallelujah, na refrigerator. Hallelujah. Tapos pag bumasok pa, tinignan mo ang bahay nila, meron silang home theater.
Tapos meron pa silang TV na flat TV na LED Sony. Hallelujah. Na 57 inches. Yan ang mahirap natin. Alam niyo, the last time na na-traffic po ako, kataon ay papunta naman akong Cavite noon. Nagmamadali ako. Tapos talagang grabe yung traffic. Ginawa ko, gumamit ako ng Waze doon. Dinaan ako sa kasulok-sulukan doon. Sinasabi ko dito sa North and South Harbor, kasulok-sulok. At nung makita ko, grabe, yung mga nakikita lang pala natin, yung mga barong-barong, na kung saan ay para bang front lang nila yun. Kasi pag napasok ka doon sa kaloob-looban, makikita mo ang gagara ng mga bahay nila at ang gagara ng sasakyan nila. Tapos may mga grocery store pa sila. Tapos may nakaparada pa ang Grand Starex. May nakaparada ang Fortuner. Sabi ko, ang tindi. Hallelujah. So kaya yung sinasabing mahirap dito, matinding kahirapan. Kahirapan na to the point na halos ikamamatay na nila. Meron po ba dito na kung saan halos na ikamamatay dyan na? Hallelujah. Kung dito makita natin kumilos ang Panginoon, how much more sa atin? Kaya hindi ka mahirap. Sa totoo lang, nagkukunwari ka lang mahirap. Hello? Sabi mo sa tabi mo, huwag ka nang magkunwari. Kasi alam niyo, meron akong mga kilala, nagkukunwaring mahirap para laging nabobloa. Meron ganun. Pag tinignan mo, hallelujah, nagkukunwari mahirap, pero totoo, hindi naman mahirap. Dito matindi kahirapan. Sabi ng Bible, for 3 years and 6 months, there was a great famine throughout the land. Para maunawaan natin dito, look at this example of Jesus Christ, na isang hendil. Hindi karapat dapat. Minsan ang dating sa atin, para hindi tayo karapat dapat mapagpala. Thank God dahil hindi tayo karapat dapat, kaya sa hapong ito, pagpapalain tayo ng Panginoon. Yan ang biyaya ng Panginoon. Amen? Hindi ka karapat dapat, thank God, pero tatanggap ka. Sabi mo sa tabi mo, tatanggap ka. Kanino? Sabi mo sa Panginoon. Diba? Naroon. Para makita natin ito, punta po tayo sa 1 Kings chapter 17. Sa 1 Kings chapter 17, umpisa natin ang verse 1. Hallelujah. Di ko alam kung matatapos ko po ito, but thank God, so tuloy lang tayo. Okay, look at this. Okay? Sabi dito, and Elijah the Tishbite of the inhabitants of Gilead said to Ahab, as the Lord God of Israel lives before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years except at my word. Biro mo, wala nang ulan, wala pang hamog. Okay lang, kahit walang ulan, basta may hamog. Makatutulog yan sa mga pananim, sa mga halaman. Pero dito, wala nang ulan, wala pang hamog. Verse 2. Then the word of the Lord came to him, saying, verse 3, get away from here and turn eastward and hide thy brook Cherith and flows into the Jordan. Verse 4, and it will be that you shall drink from the brook, and I have commanded the ravens to feed you there. So supernatural yung provision ng Panginoon. Sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng tagtuyo, namata natin, andun ang Panginoon. Tandaan ninyo lagi natin tandaan, sa panahon ng mga ganitong panahon ng tagtuyot, laging meron Diyos na gumagabay at nagpapala sa atin. So naroon, so tagtuyot, sabi ng Bible, and you shall drink from the brook, and I have commanded the ravens to feed you there. Verse 5. And so he went and did according to the word of the Lord. He went and stayed by the brook Cherith, which flows into the Jordan. Verse 6. Hallelujah. And the ravens brought him bread. Hallelujah. And meat in the morning. Hallelujah. And bread, amazing aloha, Big Mac, pizza, and meat, burger steak in the evening. Amen. Hallelujah. And he drank from the brook. Then verse 7, and it happened after a while that the brook dried up, because there had been no rain in the land. Dahil sabihin natin walang ulan, natuyo, maging sabihin na natin yung pinag-agusan ng tubig. Hallelujah. And then, nang-usap ulit ang Panginoon, verse 8, and the word of the Lord came to him saying,
Then arise, go to Sarephat, which belonged to Sidon, and dwell there, and I have commanded a widow to provide for you. Look at this. Mata natin kung saan meron gagamitin si Lord, yung taong gagamitin pa, sobrang hirap pa. And try to imagine, alam po natin, God is a God of miracle. Bakit? Kasi babaguhin ng Panginoon ang buhay ng balong ito. Verse 10. Hallelujah. Look at this verse 10. And he arose and went to Sarephat, and when he came to the gate of the city, indeed a widow was there gathering sticks, and he called to her and said, please bring me a little water in a cup that I may drink. Now look at this. Pero mo nagre-request si Prophet Elijah, magdala ka dito ng mainom ko. Di ba wala ngang ulan, tagtuyo? Kaya masyadong precious yung water. Wala nang mapapagkuha na. Kaya kung meron man precious sa buhay ng babaeng ito, mata natin yung water. Bakit? Wala nang tubig. Wala nang mainom. Hallelujah. Kaya sabi ni Prophet Elijah, please bring me a little water in a cup that I may drink. Then another request, verse 11. Hallelujah. And she was going to get it. He called to her and said, please bring me a blueberry cheesecake. Amen. Please bring me a classic cake, chocolate cake. Hallelujah. Naro. Hallelujah. Di ba alam po natin wala nga itong babae ito? And then here comes, ito yung sagot niya, verse 12. Hallelujah. And she said, as the Lord your God lives, I do not have bread. Wala ako. Hallelujah. Only a handful of flour in a beam, in a little oil in a jar, and see, I am gathering a couple of sticks. Hallelujah. Same translation, 2 sticks. Hallelujah. That I may go in and prepare it for myself and for my son, that we may eat it and die. Biro mo, dahil hindi lang sila kakain, mamamatay na sila. Alam niyo kasi pag nasa Middle East ka, extreme po dito. Okay? Kapag sobrang init, mainit talaga. Kapag sobrang lamig, talagang malamig. Hallelujah. Kaya yung stick na binabanggit dito, porket ba yun na yung huling kakain sila, ay mamamatay na. Di ba? Ang tao pwede na ba mabuhay pa nang sabihin na natin at least 60 days. Na kahit walang pagkain, basta may tubig, pwedeng mabuhay. Kaya sa handaan, huwag kang magmadali. Dahil ang tao hindi ho namamatay kahit hindi kumain ng isang araw. Bakit parang tahimik kayo? Kasi minsan meron mga gano'n, tara, bilisan mo, baka magkaubusan. Huwag kang magmadali. Di ba? Minsan may mga sinasabihan ko, huwag magmadali. Hallelujah, hayaan mo lang. Diba? Kasi ang tao pwede mabuhay ng 60 araw na kahit hindi kumakain, basta may tubig. Kaya sa handaan, huwag kang magmadali. Titigan mo ang katabi mo at ngitian mo, huwag ka nagmamadali, ha? Diba? Kasi minsan gaya, tara, bilisan mo, baka ubos na ihipon, tara, bilisan mo. Diba? Hallelujah. Napamadali. Hallelujah. Hindi na kamamatay ang isang araw. Amen? Okay? Naturuan ko lang kung kayo parang maging maayos po tayo. Kasi minsan may mga ganun. Kaya minsan may mga sinasabihan ako, ay di ba mga pastor, kaya di ba malo. Huwag ka magmadali. Hindi pa nagko-close, siyempre, nauna ka na, nandun ka na kagad sa handa. Hallelujah. Minsan, sabi ko, antindi mo, kapatid, sabi ko, hindi pa nagko-closing yung nagsalita, nandun ka na kagad sa, nakapila ka na kagad. Okay? Okay? So, so sabi dito, a couple of sticks. Bakit? Sapagkat extreme. The last time, nung nagkaroon po ng pagkataon, makapunta po kami sa Korea, at nagkataong winter season, at biro mo, negative 13. Tapos yung papalis na kami, one day before, negative 14. Tapos pagsakay namin sa sasakyan, biro mo ay mag-start na sasakyan, tapos sa sobrang lamig, grabe. Ginawa ko, binalutan ko yung sarili ko, mata lang nakalabas sa akin, ganun. Sabi ko, pati yung baterya ay umandar. Ang tindi. Hallelujah. At kapag umihi pa yung hangin,
Grabe, ang sakit sa balat, yung sobrang lamig. Biro mo, negative 40. Biro mo, kahit walis ting-ting, nagtatago kami. Para lang, sobra. Nakamamanday. Well, sa Korea, meron mga tao doon sa sobrang lamig. Bila magugulat ka, babagsak na lang. Ano nangyari? Patay. At sa sobrang lamig, kaya minsan sobrang lamig, pati tenga, may takip. Bakit? Pag pinitig mo yung tenga, nalalaglag. Ano? Here you go, look at this. Sabi nito, I am gathering a couple of sticks that I may go in and prepare it for myself and my son that we may eat it and die. Look at this kalunos-lunos na sitwasyon. But thank God. Sabi natin lahat, thank God. Kahit anong kalunos-lunos na sitwasyon, laging may Panginoon na nagpo-provide. Look at this next verse, sabi ng verse 13. So Elijah said to her, do not fear. Go do as you have said, but make me small cake from it first and bring it to me, and afterward make some for yourself and your son. What happened? The next verse, look at this. Verse 14, thus said the Lord God of Israel. Ito matindi. Ito ang pinakamatindi yung sinatawag na thus said the Lord God of Israel. Dahil sa sinabi ng Panginoon, kaya every time na meron tayong mga problema at suliranin, mahalaga na meron kang naririnig na mensahe galing sa Panginoon. Thus said the Lord God of Israel, the beam of floor shall not be used up, nor the jar of oil run dry until the day the Lord sends rain on the earth. Thus said the Lord. Sa sinabi ng Panginoon, the barrel of meal shall not waste, nor the cruse of oil fail until the day, hanggang sa araw na kung saan si Lord ay magbuhos ng ulan. And then verse 15, look what happened. So she went away and did according to the word of Elijah. And she and he and her household ate for many days. Hallelujah. Magtiwala ka lang sa Panginoon. Dahil kapag naniwala tayo sa Panginoon at nagtiwala tayo sa Panginoon, hallelujah, sa iyong huling hapunan, ano mangyayari? Marami pang hapunan na darating sa atin. Kapatid, mahal ka ng Panginoon. Ano man yung mga bagay na dinadanas natin, ang mga problema at suliranin, always remember, lagi mong tandaan, mayroong provision galing sa Panginoon. Dali itong last quarter, 2017, dami man ng problema mga pastor, nag-alalay tayo, okay, and so on and so forth, pagpasok ng January 1, Mati January, February, so naro. At palaging mag-alalay at laging sinasabi, mahal kayo ng Panginoon at mayroong provision at mayroong gagawin si Lord sa buhay niyo. Magtiwala lang. Hallelujah. So she went, sabi ng Bible, away and did according to the word of Elijah. She and he and her household ate for many days. Lagi mayroong provision galing sa Panginoon. Andiyan ang Panginoon. Yung sitwasyon natin, sitwasyon mo, thank God, hindi pa hopeless siya. At kung sakaling darating ka sa punto ng ganung buhay mo, thank God, laging andyan ang Panginoon at handang saklolohan at tulungan ang bawat isa sa atin. Can you say amen? Merong Panginoon. Meron siyang provision. Querido, yung tinanggihan nilang Misaya, yung tinanggihan nilang lingkod ng Panginoon na pinadala ng Panginoon, na supposed to be na dapat mapagbala sila, hindi sila napagbala. Kaya rito, well, nag-example si Jesus. At matapos siya mag-example, makita natin yung provision naroon. And here comes another one. Punta tayo ulit sa Gospel of Luke chapter 4. Hallelujah. Andito yung provision. And then the second one, makita natin sa Gospel of Luke chapter 4. Hallelujah. Balik po tayo. Kita mo natin. Hallelujah. Then verse 22, down the line, sige po. Hallelujah. Next, sabi rito, so she bore witness to him and marveled the gracious word proceed out of his mouth. Is this not Joseph's son? Verse 23. Hallelujah. He said, you will surely
Say this proverb to me, physician, heal yourself, and whatever we have heard done in Capernaum, do here in your country. So, down the line. Verse 25. Tanong mo tayo. Okay, but truly, sabi rito, I tell you, truly many widows were in Israel in the days of Elijah. When the heaven was shut up, 3 years and 6 months, there was a great famine throughout the land. So still, bagaman mayroong kahirapan, mayroong provision si Lord, mayroong sagot si Lord. Sabi mga sa tabi mo, mayroong sagot si Lord. Pero sagot si Lord. Then another one, verse 26. But none of them was Elijah except to Sarephat in the region of Sidon, a woman who was a widow. Verse 27. Hallelujah. And many lepers were in Israel in time of Elisha the prophet, and none of them was cleansed except Naaman. Madali ko na lang, isi-shortcut ko na lang, makikita niyo yun sa 2 Kings chapter 5. Na istorya makita natin, si Naaman, hallelujah, captain of the host, hallelujah, mighty man of valor, matinding lingkod. Hallelujah. Dito alam po natin na meron siyang sakit na ketong. At dito na kung saan yung hari ng Syria ay sumulat sa hari ng Israel. Na kung saan ay para, pagalingin ang matinding lingkod niya na si Naaman. Biro mo, sumulat po, okay, yung hari ng Syria sa hari ng Israel, and then nung marinig ito ng hari ng Israel, mabasa niya, pinunit niya yung kanyang balabal, pinunit niya yung kanyang, suot na pagiging hari. At makita natin ang ibig sabihin. Bakit? Sapagat yung sulat ng Syrian, yung hari ng Syria, ibig sabihin ito, pagalingin si Naaman. Kaya sabi ng hari ng Syria, am I God? Diyos ba ko para pagalingin ko si Naaman na tao mo? Ibig sabihin yung letter na yon, hallelujah, letter of war. Hallelujah, sulat ng digmaan. Kinakailangan gumaling si Naaman. Sinatapos mata natin, paano gagaling ito? Hallelujah. At nung mabalitaan nyo ni Prophet Elisha sa 2 Kings chapter 5, anong sabi niya? Mahal na hari, bakit mo ginawa yun? Bakit hindi mo padala sa akin? Okay, yung tao na yun na sinasabi. And then here comes, pumunta sa bahay ni Prophet Elisha. Hallelujah, si Naaman. Expected ni Naaman ang aharap sa kanya si Prophet Elisha, pero ang humarap sa kanya ay si Gehazi. At ang sabi sa kanya, sabi ng bossing ko, ilublub mo daw ang sarili mo doon sa Jordan River. Hallelujah. So alam naman natin ang alala, ganun lang magsabi. Nagalit po si Naaman, sabi niya, tindi-tindi, na kung saan, nakala ko lalabas si Prophet Elisha, itataas niya ang kamay, at uutusan niya ang langit, at then, padadalo yung kagalingan, tapos biglang lalabas sa akin, ay isang alipin lang, isang alipin lang, tapos sasabihin sa akin, lulublub ko sarili ko sa Jordan River. Alam niyo mo ba na yung Jordan River na yan, mga panahon na yan? Well, it is a polluted water. Na para bang, biro mo may sugat at karamdaman ka, sabihin sa'yo, punta ka sa Ilog Pasig. Doon sa ilalim ng Quiapo. Biro mo, pag dumadaan nga doon, lahat ng tao nagtataki pa lang, hindi lang ba? Pag hinulog mo nga isda, sa ere pa lang, patay na yung isda. Sobrang polluted. Kaya nga sabi niya, ang dami naman mga magagandang beach, sabi ni Naaman. Dami naman mga magagandang paglulubugan ko. Bakit doon pa sa mabaho? In the natural, makita natin, paano siya gagaling? Meron mo may ketong ka. Nagnanak ang buong katawan mo, naagdas ang katawan mo, tapos ilulublubo sa marumi. Wow! Hallelujah! Sa malinis nga, kumikirot na, doon pa sa marumi. Pero nangyari, salamat na lang sa magandang counsel ng isang tao na nakapalibot na alalay at alipin. Hallelujah. Nang sabi sa kanya, kung ikabubuti niyo po ba? Bakit hindi niyo gawin? Hallelujah. Natauhan si Naaman. Anong ginawa niya? Nilublob niya ang kanyang sarili doon sa Jordan River for 7 times. Why 7 times? It is God's number. He identified himself with God. At dahil doon, makita natin na nangyari. Oh, grabe. Ito yung gusto ko. Pinong pag-ahon niya, naging kutis sanggol siya. Oh, grabe. Hallelujah. Kutis sanggol. Hindi mo kinakailangan magpabelo kalayan. Hindi mo kinakailangan
liposuction. Ha? Paglublob, grabe. Wow, kutis sanggol. Woo! Grabe, di ba? Ang tindi. Hallelujah, nawala yung keto. So in other words, mata natin, ano man ang dinaraanan mo, hallelujah, whether provision, whether healing, si Lord ay laging merong sagot. Amen? Hallelujah. So rito, maniwala ka lang. Maniwala ka lang sa mabuting balita. Well, in fact, itong binabanggit na gospel na hindi madalas gamitin, sa Greek ito po yung tinatawag na nearly too good to be true news. That's the gospel. Nearly too good to be true news. Kaya mabuting balita, ano man ang pangangailangan mo, merong sagot ang Panginoon. Kailangan mo ng kagalingan sa hapong ito, meron tugon si Lord sa pangangailangan mo. Hallelujah. There is no bad news in good news. Walang pangit na balita sa mabuting balita. At ang mabuting balita, hallelujah, si Lord ay laging may solusyon sa dinaraanan mo. Magtiwala ka lang sa Panginoon. At maniwala ka lang sa mabuting balita galing sa Panginoon. Did you receive something today? Are you blessed today? Kamapalapan po natin ito yung Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya sa hapong ito, anong mga bagay na dinadaanan natin, mga problema at suliranin, hindi po pagpapakamatay, hindi pagsisuicide, ang tugon sa bawat problema at suliranin. Andiyan ang Panginoon. Gano'n man yan kalaki, gano'n man yan kahira, mayroong Panginoon na handang tumulong sa bawat isa sa atin. Hallelujah. So, may invite all the musicians, singers, worship, awit tayo sa Panginoon. And at the same time, kung meron po kayong pangangailangan, andito ang ating pastora and then the rest of all the leaders, we will pray for you. Pananalangin po kayo. Tandaan nyo palagi, meron tugon, meron sagot si Lord. Sa lahat ng ating pangailangan, magtiwala ka lang at maniwala ka lang sa Panginoon. Can you say amen? Tayo lahat. Praise the Lord, praise the Lord. Kung meron kang pangangailangan